Yung mahalin kita habang buhay, hindi ko yata pwedeng ipangako sa'yo. Pero yung iisipin kita habang buhay, iyon. Baka iyon ay pwede ko pang ipangako sa'yo kahit papano. Iyon ang sinabi ko sa kanya bago kami ikasal. At iyon din ang sinabi niya sa akin pagkatapos namin ikasal. Hindi naman siguro mahirap intindihin yun. Dahil maraming bagay sa mundo ang hindi pwedeng pikasin sa mga kontrata ng relasyon. Iisa lang naman ang batas ng relasyon, pagmamahalan. Kapag iyon ang nawala, wala na ring silbi ang katotohanan ng mga kontrata. Ang tanging katotohanan naiiwan ay ang pait ng pinawalang bisang kontrata. Kanina pa namin hinihintay ang pagtaas ng araw. Kaming dalawa lang, ang naghihintay sa tuktok na yun. Gabi ay nagsawa kami sa panonood ng mga bituin kumikinang, umaandap-andap, pero alam mong patay. Mga bituin kakasimula mo palang kilalanin ng kagandahan ay matagal na palang patay. Banayad ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw na iyon. Di tulad kagabi na may halong bulong ng unos. Akala nga namin na masisira ang aming tent sa lakas ng hangin kagabi. Pero ngayong umaga ay payapang-payapa ang baligid. Ang mga ulap sa ibaba ay parang ragasa ng ilog sa kanilang pagtulog. Parang nakapris ang kanilang mga mosyon. Parang pelikulang pinahinto ang galaw ng frame. Maging ang ulak pala ay napapagod din sa paglipad. Nagpapahina rin pala sila sa ibaba ng bundok. Kanina, habang hinihintay namin ang pagsikat ng araw, ay tinanong naming muli ang aming mga sarili kung sino nga ba ang dapat sisihin sa patutunguhan ng aming relasyon o sa kawalan ng patutunguhan ito. Pero wala kaming makitang kasalanan o pagkakamali. Kung kasalanan nga o kamali ang matatawag ang aming pagpapakasal, gayong alam namin posibleng may hinihintay pa kaming ibang pag-ibig o may ibang naghihintay sa aming mga iniimbak na pag-ibig. At lalo kaming nagulat na mapagtando naming hindi namin kailangan maghanap ng kasalanan para tapusin lang ang aming relasyon. Pwede namang wakasan ito nang walang galit sa isa't isa, nang walang hintuturong nanduduros ng paninisi, nang walang pagkataong nawawasak, nang walang pusong masasaktan, nang walang kaluluwang mapupunit. Noong isang taon ay muling bumalik buhat sa Canada si Michael. Dating boyfriend ni Joanne bago kami magpakasal. Alam ni Joanne na mahal pa rin siya ni Michael. Alam ko rin iyon. Pero tiyak si Joanne na hindi na babalik si Michael sa buhay niya dahil wala namang plano si Michael na umuwi ng Pilipinas. Wala na rin namang plano si Joanne na sumunod sa Canada. Pero biglang nagbago ang mga pangyayari. Bumalik si Michael at sa Pilipinas na ulit maninirahan. Akala ni Joanne ay hindi na niya mamahalin pa si Michael. 7 taon na rin naman silang cut-off sa isa't isa. Pero hindi pala sa haba ng panahon sinusukat ang paghihiwalay. Hindi pala sa kawalan ng tinitimbang ang bigat ng pagkakataong kinikip-kip sa puso. Pangunahing kaisipan. Ang pangunahing kaisipan ng kasal ni Eli Rueda Guillem III ay ang isang kasal ay hindi panghabang buhay. Kung wala na ang pagmamahal ay dapat na itong wakasan. Ayon nga sa kwento, iisa lang naman ang batas ng relasyon, pagmamahal. Kapag iyon ang nawala, wala na rin silbi ang katotohanan ng mga kontrata. Ang tanging katotohanan na naiiwan ay ang pait ng pinawalang bisang kontrata. Mahirap man tanggapin, ngunit may mga bagay o tao tayong dapat napakawalan at wala tayong magagawa kundi itanggapin ito. Hindi laging masama ang pagpaparaya. Minsan ito ay kailangan para sa kasiyahan at kapakanan ng dalawang taong nooy nagmamahalan. Binigyang diin rin sa kwento na hindi lahat ng pinaghiwalayan ay nauwi sa pisikalan o anumang bayolenteng kaganapan na nag-iiwan ng masakit at napait na alaala sa isa't isa. Kaya naman, kung malinis ang ating intensyon at may natitira pa rin pagmamahal o respeto sa isa't isa, ay dapat matuto tayong magparaya ng walang away o sumbatan. Huwag natin hayaan na manig ang galit sa ating mga puso. Sa maikling kwento na ito, malinaw na ipinapahiwatig na ang magpapakasal ay hindi lamang sa isang kwento na tatapos. Hindi dahil nagpakasal ka na, itiyak na makakasama mo na ito hanggang dulo.
Marahil sa iba ay malinaw na ang kaisipang ito, ngunit sa karamihan ay tiyak na ang puso sa iisang tao lamang. Ang ideya ng maikling kwento na ito ay di malayo sa katotohanan, dahil ito ay talagang mangyayari na hindi mo inaasahan. Sa maikling kwento na ito ay nagawang ibahagi sa mga mambabasa ang pananaw ng may akda sa pamamagitan ng isinulat niyang istorya at ng mga karakter nito. Ang kwento ay umiikot sa pagitan ng mag-asawang nagkalabuan at naubos ang pagmamahal sa isa't isa. Ang maikling kwento ay natapos sa parehong trahedya at kaginhawaan ng tuluyang maghiwalay ang mag-asawa sa kanilang relasyong wala ng pag-asang maisalba pa. Ang pangunahing karakter na siya rin tagapagsalaysay na hindi pinangalanan ay ang nagsisilbing boses ng paniniwala, persepsyon at saloobin ng may akda. Naniniwala siya na sa mundong ito ay walang permanente. Mapatao, hayop, bagay, saranggola, makakaganapan sa buhay, pamumundok, at kahit pa ang kontrata ng pagmamahalan o kasal. Lahat ng ito ay unti-unting mawawala. At nandoon din sa pagiging pansamantala ng mga bagay ang pagiging permanente nila. Kahit na sila ay hindi panghabang buhay, ang mga ito ay hindi na muling maibabalik pa. Dagdag pa rito, minungkahi rin ng may akda na tanging pagmamahalan lamang ang batas sa isang relasyon. Patunay na walang magagawang seremonya ng kasal na siyang nagbibigki sa dalawang tao kung tuluyan na mismo naglaho ang pag-ibig nila para sa isa't isa. Subalit ayon rin sa kanyang pananaw, hindi ibig sabihin ng pagtatapos o paghihiwalay ng dalawang magkasintahan ay dapat mayroong lungkot, puot o galit. Minsan ay nagdadala rin ito ng galak. Ang isang relasyon ayon sa may akda ay hindi nararapat-hanapan ng kasalanan ng dalawang taong nagmamahalan. Maaari itong wakasan ng walang paninisi at walang pusong nasasaktan. Maaari maghiwalay ng walang nangyayaring bangayan. Bukod pa roon, naniniwala rin ng may akda na may mga bagay na mas makabubuting pahalagahan sa tiyak na pagkakataon. Pahalagahan ng dumaraang sandali, hangaan ang isang bagay kung ano ito ngayon. Bagay na dapat ikulong sa realidad ng paggunita na tayo lang ang nakakaalam. Ilan lamang ito sa mga pananaw sa buhay na ibinahagi sa atin ng may akda. Ang kasal ni Eli Rueda ay isa sa mga obra maestra na nabasa ko sa tinagal-tagal ko ng mambabasa. Ito ay kwento na kung tawagin ay maikli, ngunit matatayog at malaon ang kaalamang iyong makukubli kung ay iyong babasahin at uunawaing mabuti. Ang pagsulat sa piyesang ito ay tiyang bibighani sapagkat damang-dama mo ang sari-saring emosyon ng bawat karakter. Isa pa sa kagandahang nanatili sa aking isipan ay ang parirala sa unang mga talata na nakapukaw ng aking pansin. Dahil dito, higit kong ninais na basahin hanggang wakas ang kwento upang malaman at mapunat ang mausisa at kuryosidad kong pag-iisip kung ano ang takbo ng kwento. Pinagdagang kagandahan ay sa kwentong ito mababasa at malalaman mo rin ang iba't ibang perspektibo ng paghihiwalay na maaari palang maglakbay ng sabay ang dalawang tao, ngunit sa huli ay magkaiba ang nais nilang tahaki. Bagamat ang hantungan mo ay magkaparehong dulo, pero ang dulong ito ay ang katapusan ng kanilang pagsasama. At sa isang iglap, kayang bumigkis ng isa sa lubid na patuloy na bumubuo at ginagawang kalakasan at suporta ng isa't isa kahit gaano pa kasaya at katagal ang kanilang pagsasama. Ang isang pagsasamang mananatili na lamang alaala. Kung ito yung babasahin ay mapapansin mo ang ilang mga salitang hindi pamilyar at mga pariralang hindi tiyak ang kahulugan. Maganda man itong pakinggan, ngunit karamihan ay hindi mulat sa mga salitang ginamit, lalo na ang henerasyon ngayon, na expose na sa mga banagang wika. Hindi lahat ay interesado sa pagbabasa at sa pag-intindi ng kanilang binabasa. Ang ilan ay nagbabasa lang dahil kailangan at kadalasan hindi na nila binibigyang pansin ang mga matatalinhagang salita. Kaya hindi nila lubusang
nauunawaan ang diwa ng mga naturang babasahin. Ang aral ng kwentong kasal ay tungkol sa pagpapalaya batid ng pagmamahal. Hindi nangangahulugang katapusan na ng pagmamahal sa isa't isa ang paghihiwalay. Bagkus ay maaari rin itong daan upang mas maging masaya at payapa ang buhay ng bawat isa kahit na hindi na sila magkasama. Hindi rin kailangang maghanap ng kasalanan para tapusin ang isang relasyon, na pwede naman palang wakasan ito nang walang galit sa isa't isa. Layunin ng may akda na ipaintindi sa mga mambabasa na minsan ay mas mabuti nang bumitaw kaysa manatili sa isang relasyon, wala nang patutunguhan para sa ikabubuti niyo ring dalawa. Isa pa, gusto niya rin mamulat ang mga tao sa realidad ng buhay may asawa o karelasyon, na hindi lahat ay mayroong happy ending sa buhay. May aral na ito ay makabuluhan dahil madami ang makaka-relate sa kwento dahil sa dalawang magkasintahan na naghiwalay. Sa sinabi na, yung mahalin kita habang buhay, hindi ko yata pwede iyong pangako sa iyo. Pero iisipin kita habang buhay, baka iyon ay pwede ko pang ipangako sa iyo kahit papaano. Makikita na sa mundong ginagalawan natin ay puro ng walang kasiguraduhan. Hindi natin matitiyak ang mga bagay-bagay maging sa kasal na kahit may basbas na ng Panginoon, may legalidad. At anumpaan sa simbahan ay maaari pa ring mawala ang bisa ng kasal. Bagamat ganon man nangyayari sa maikling kwento, dinaan nila ito sa isang mapayapang paghihiwalayan, kung saan walang sisihan, walang sakitan. Bagkus, dinaan nila ito sa isang paraan kung paano sila nagkakilala at tinapos sa ganoong paraan. Hindi pwedeng pagpilitan pa ang damdamin ng isang tao. Hindi natin kontrolado ang kanilang nararamdaman. Masakit man na isipin, kahit na may basbas na, ay maaari pa rin kayong maghiwalay. Sa panahon ngayon, maraming magkasintahan ang nauuwi sa ganitong sitwasyon. Hindi man sila kasal katulad ng maikling kwento, ay dapat magkaroon din sila ng hiwalayan na payapa, nang walang sisihan at nang walang sakitan, at nang walang parinigan sa social media. Ngunit di ibig sabihin nun ay maaari na natin gamitin ito upang maging dahilan ng mga paghihiwalayan. Dapat pa rin natin isaalang-alang na hindi laro ang pagmamahal at hindi nilalaro ang damdamin ng isang tao. Maging kaisipan nawa natin sa tuwing papasok sa isang relasyon ay higit pa sa kasal na pagmamahalan, dahil hindi natin alam ang pagdadaanan ng isang tao pagtapos ng hiwalayan.